Good morning, good afternoon, good evening. This is Lan from the hashtag Walk with Lan channel. Kamusta mga kababayan ko ha? Lalo na sa mga kabataan na gutom sa totoong balita at sa mga OFWs na naghihintay ng update mula sa bayan natin, ang bansang Pilipinas. Ako si Lan ng hashtag Walk with Lan at ngayon may bomba tayong topic na hindi pwedeng palagpasin. Si Secretary John Vic Remulla mismo ang nagsabi, we almost caught Atong Ang this morning, 5 a.m. operation, eyeball report. Pero nakalabas pa rin ang fugitive gambling tycoon. Halos nahuli na, pero bakit parang laging isang hakbang ahead? Sa episode na ito, ilang mga minuto tayong magdadive ng malalim, intellectual, fact-based, walang sensationalism lang, pero may wit at critical na tanong dahil sa mundo ng politika, ang katotohanan ang unang sinisikil. Ready kayo? Let's go! Mga kababayan, sa mundo kung saan ang kasinungalingan ay nangingibabaw, ang katotohanan ang unang sinisikil. Pero kasama kayo, magpapatuloy tayo sa laban, walang takot, walang kinikilingan, at laging handa para sa bayan. Sumali na sa aking YouTube channel membership sa hashtag WalkWithLan at tulungan natin ang channel na maabot ang 100,000 subscribers. Ang inyong suporta ang susi sa kalayaan natin para ipagpatuloy ang pagbabalita ng katotohanan. Salamat at kita-kits sa laban. At ano po tayo batiin po natin ang ating channel hashtag WalkWithLan. 6 na taon na po tayo. Okay? 6 years na po. Ito na po yung pang 7th year natin. Yesterday, 6 years po tayo. Ngayon ay pang 7th year natin. Ha? So going to ano na tayo. So pag sa next year, 7 years na po tayo. No? Salamat at kita-kits sa laban. Una, let's establish the facts. Si Charlie Atong Ang, dito po sa channel na to, no, sinabi nga po natin, nung hindi pa napapabalita to, siya po ang mastermind, allegedly. No? Ang real name niya po, Charlie Chu Hai Si Ang, ay isang prominenteng gambling magnate, chairman ng Pitmasters Live, may-ari ng online sabong platforms, kilala sa weteng at cockfighting world. Ay, jowa niya po si Sunshine Cruz. Iba talaga nagagawa ng pera, mga kaibigan, no? Noong 2000s pa, nasangkot na siya sa Estrada Plunder case. Fast forward to 2021 to 2022, whistleblower allegations, kidnapping, possible homicide ng Least 34 sabongeros na sinasabing cheated sa kanyang sabong operations. Allegedly thrown sa Taal Lake. Court sa Laguna at Batangas nag-issue ng non-bailable warrants noong January 2026 para sa multiple counts at kidnapping with homicide and serious illegal detention. Ano na ngayon? April na po ngayon, no? Para movie script. 'Di ba? Pero ito'y totoong buhay at ang bida wala pa rin sa kulungan. Ngayon, talagang ano po, yung connection niya, influence sa industry, past links to powerful figures, 20 million pesos reward. So nakita ko nga po yan no? Sa isang probinsya, 20 million pesos ang reward. So use simple graphics ay talagang ano po ano po talaga, 'di ba? Kape muna po tayo. Okay, ngayon, April 9 to 10, sinabi ni Secretary Remulla sa interview, we started at 5 in the morning. He was there, pero too late. Nearly 200 attempts na raw to serve warrants since January. Intelligence says nasa Vietnam na raw siya via backdoor, Mindanao, Malaysia route 2 weeks before warrants. Oh, talaga? 2 weeks. Ibig sabihin, hindi naman sabi, bakit almost ano ba yun? Ine-exaggerate lagi ni ni Secretary John Vic Remulla. Bakit ganoon? Sabi ay muntik na daw. Nasa Vietnam na. 2 weeks before the warrant was served, nasa Vietnam na. Paano yun? So ngayon, hinuli, pero 2 weeks ago, nasa Vietnam na. So hindi yun. Tanong natin, paano nakalusot ang isang high-profile fugitive sa isang archipelago nation with modern tech? Bakit ang daming raids pero walang nahuhuli? Is this incompetence or something deeper? Protection networks, money talks. As Remulla himself admitted, it's a challenge. Wow, Mga kabataan, imagine niyo, kung ordinaryong Pinoy yan, kakasuhan agad. Pero ito, 20 million pesos bounty pa, OFWs, ito yung pera na pwede sana sa serbisyo publiko, hindi sa manhunt. Break down the case facts from whistleblowers. Arrested co-accused, 20 na raw nahuli. Bakit ang tagal ng justice? Systemic issues sa Philippine justice systems, delays, influence,
peddling, influence peddling, witness protection. Nako, parang si Atong ay may plot armor sa real life, pero sa totoong buhay, walang direktor na magsisave sa kanya kapag nahuli. Yan. Ay, nako, ang unang dadalaw sa kanya ay si Sunshine Cruz, no? Facts on cockfighting economy, illegal gambling scale, links to politics. Let's think critically. Anong ibig sabihin nito sa Marcos Jr. administration? Remulla is DILG chief, hands-on daw sa operation, kudos for transparency, pero accountability, bakit parang leak-prone ang intel? Kabataan, huwag kayong maniwala sa surface lang. OFWs, ito yung dahilan bakit hirap ang bayan. Elite impunity. Okay, we need rule of law, not rule of connections. Nakakapikon din minsan. Comment down below sa tingin ninyo, nasa Pilipinas pa ba si Atong Ang o talagang nasa Vietnam na? Bakit hirap hulihin? Because of this, money talks. Ay nako mga kaibigan, talagang dapat mayroon tayong international, no? Coordination with Vietnam, tapos yung bounty effectiveness, kung Vietnamese ang makahuli niyan, dapat ibigay din sa kanila, no? Tapos syempre drones pa, no? Dapat gamitin niya mga technical capability ng Philippine National Police, National Bureau of Investigation, etc. No? Ngayon, ang solusyon natin diyan, strengthen institutions, digital tracking, 'di ba? May mga yan, ID pa yan 'di ba? Independent oversight. Para sa mga kabataan, educate yourselves, vote wisely, demand transparency. Sa mga OFWs naman, your remittances build the nation, demand better governance. Atong ang might be on the run, pero ang katotohanan, hindi ito tatakbo, mga kaibigan. Okay, ha? Now, subscribe na. Wait lang Okay, no? So, ang po talaga natin, ang solusyon natin dito, yung strength, as what I have said, yung strengthen the institutions, digital tracking, independent oversight. Para sa mga kabataan, educate yourselves. Vote wisely. Lalong-lalo na malapit na po ang 2028. Demand transparency. And then sa mga OFWs po natin, yung remittances nyo po, build the nation, demand better governance. Now, si Atong Ang might be on the run, pero ang katotohanan, hindi ito tatakbo. Okay, recap lang po natin subscribe naman po kayo. I-like, i-share. Yung ano po natin, no? Sana makapag-member din po kayo sa atin. May isa na po tayong member. Okay, maraming salamat po. Kita-kits po sa susunod na laban para sa bayan, mabuhay po ang Pilipinas.